Yan, magandang umaga po sa ating lahat. At sige po, tayong lahat. Naniyan ko po lahat na tumayo. Buksan po natin ating mga Bible sa Book of Ephesians chapter 1. Epeso 1. Talatang 13 hanggang 14, 13 to 14. Babasahin ko na lamang po sa English yung talatang ito. Ito pong ating pag-uusapan ngayon. Okay? At ito po ay alinsunod sa atin pong tinatalakay linggo-linggo. Sa talatang 13 po hanggang 14, sabi po ng King James Bible, "In whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory." Okay. So ngayong umaga po, ating po pag-uusapan, isa sa kabilang sa mga pagpapala sa mga ligtas ay ang banal na espiritu na nakatira po sa mga mananampalataya. Yun sabi ng verse number 13 na sinelyuhan nga ng banal na espiritu ng pangako. Pero bago nangyari yun, ay ipinaliwanag ng talata sa talatang 13 kung papaanong nanirahan o papaanong naselyuhan ang isang tao ng banal na espiritu. At ito ay sa pamamagitan ng walang iba kundi pagtitiwala, sabi ng unang phrase doon. No? Sabi niya, "In whom you also trusted." At meron pang salita na believe, na kayo ay naniwala. At ito pong ating pag-uusapan sa atin pong sa umaga pong ito. Tayo po muna ay manalangin. Maraming Diyos, salamat po sa pagkakataon po na nandito po kami lahat. Kami po ay sumasamba po sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Tulungan niyo po kami na maunawaan ang inyong banal na salita ngayong umaga. Lord, kayo pong magkaloob, kayo po ang magbigay ng mga salita na maging simple, O Diyos, payak, para mula sa bata na nakikinig hanggang sa may edad, ay maunawaan po ang iyong banal na salita. Panginoon, pakatulungan niyo po kami. Ikaw, Panginoon, ang magbigay patuloy ng karunungan. Kami po'y umaasa po sa inyo. At kami po, Panginoon, ay patuloy na nawa ay maging masunurin sa inyong banal na salita. Maging masunurin sa pananampalataya o term sa Biblia na obedience of faith. Salamat po, ikaw ang maitaas ngayong umaga sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Tayo po'y makakaupo. Isa po sa pinakamababa kong grado sa eskwelahan dati ay Filipino. No? Doon talaga mababa ang grade ko doon. Pero tayo naniniwala na ang Panginoon ay nagbibigay po ng karunungan na naukol sa Kanya pong mga pagpapala. So ngayon po ating pag-uusapan na lesson number 2 o paksa ay yung unang sinabi doon sa talata, "In whom ye also trusted." O na kung kanino kayo ay nagtiwala. Sa totohanan lang, maraming mga estudyante ang hindi na, mas lalo silang di makaintindi sa Filipino kaysa sa English. Sapagkat tayo ay naging banyaga sa sarili nating wika. No? Pero sa pakinabang ng lahat, tayo po ay susubukin natin na tayo ay manalita, magsalita, mangaral sa wika po na alam ng lahat. At ito po ay ang ating wikang Filipino. Tagalog po ay isang dialekto lamang. No? Ibig sabihin, parang Bisaya, Kapampangan, yun, isa lang dun yung Tagalog. So hindi Tagalog yung wikang Filipino. Kabilang lang ang Tagalog sa wikang Filipino. Sabi po ng talata sa Epeso 1, talatang 13,
may kita po natin dito yung tamang pagkakasunod-sunod, sa English ay proper order, o tamang pagkakasunod-sunod kung paanong maliligtas o paanong naligtas ang isang makasalanan. Una po ay dapat maunawaan po natin na kaya po sa iglesia pong ito o sa church po na ito ay binibigyang diin ang kaligtasan ay dahil po ang tao ay may pangangailangan po nito. Dapat po nating maunawaan na merong pangangailangan ng tao sa kaligtasan sapagkat tayo po ay nasa papunta at tungo sa kapahamakan. At kung hindi po natin alam po iyon, ay meron pong lugar na tinatawag na impyerno sa Biblia. Hindi po matiwasay yung lugar po na yun, hindi po maganda ang lugar po na yun. Sa katotohanan, lugar po na yun ay dapat katakutan. Ano po? Ang lugar po na yun ay dapat kang kabahan kapag pinag-uusapan yung bagay na yun. Pero sa mga ligtas, dapat ay hindi ka katakutan. No? Hindi mo katakutan yung bagay na yun. Sapagkat ikaw ay iniligtas na mula doon. Kaya po natin binibigyang diin yung paksa ng kaligtasan sapagkat ayaw natin na sino man na nakaupo po dito ngayon, maging yung mga taong nasa labas sapagkat, pero unang-una tayong mga nandito na sa simbahan, wag naman nating, kumbaga mamiss. No? Huwag tayo mismo ang hindi makaunawa at makatanggap ng kaligtasan sapagkat napakasayang kung tayo mismo ang hindi makakaunawa nito o makatatanggap. Doon sa Ephesians 1:13 o dito sa talatang ating binasa, may kita natin yung pagkakasunod-sunod, tamang pagkakasunod-sunod kung paano ang tao ay maliligtas o naligtas sapagkat ang kausap na po dito ni Apostol Pablo ay mga ligtas. Ang kausap na po dito ni Apostol Pablo ay mga santo. Sabi ng mga una nating pinag-uusapan o pinag-aralan. Ibig sabihin, ang kausap niya po dito ay mga sumampalataya na. Kaya po yung verse number 13 o yung talatang 13 ay binibigay lang ni Apostol Pablo o pinapaalala niya lang sa kanila kung anong nangyayari sa kanila. Ibinabalik niya lang sa kanilang mga isipan kung ano yung mga bagay na nangyari sa kanilang nung sila ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Uunahin ko po yung proper order na ito na aking tinutukoy. So dito ko siya ilalagay. So ito yung ang tamang pagkakasunod-sunod. Ukol sa pagkaligtas. Sino po ang ligtas ngayong umaga? So pag sinabi nating tayo ay ligtas, tayo ay tumutukoy sa kaligtasan ng kaluluwa mula sa pagkapahamak ng apoy na impyerno at of course, pagkaligtas patungo sa piling ng Diyos, magpakailanman. Ano po? Tayo tumutukoy sa buhay na walang hanggan na taglay ng sino man na sumampalataya kay Kristo Jesus. Ngayon po, pagdating sa kaligtasan, ang issue ng kaligtasan ay hindi po nakadepende ang kaligtasan sa kung gaano ka kasigurado. Ulitin ko po. Ang kaligtasan ay hindi nakadepende kung gaano ka kasigurado na ligtas ka. Ang kaligtasan ay nakabase sa kung parehas ba yung testimony o yung patutuon ng Biblia sa nangyari sa'yo. Kapag parehas yung patutuon ng Biblia sa nangyari sa atin, tayo ay makasisiguro na tayo ay ligtas. Ang pagiging tiyak sa kaligtasan o pag sinabi mo, ligtas ako, paano mo nasabi? Sigurado ako papunta ako ng langit. Hindi ibig sabihin, papunta ka doon. Bakit? Anong sinasabi ng Biblia? Anong patutuon ng salita ng Diyos? Kung ang patutuon ng salita ng Diyos ay ikaw ay papunta ng langit dahil nasundan mo o parehas yung sinasabi ng Biblia sa nangyari sa'yo, doon ka pwedeng makatiyak. Ang tinatawag doon ay katiyakan ng kaligtasan. Ngunit kung ang ating kaligtasan nakabase lamang tayo sa ating pakiramdam o dahil sure ka sa iniisip mo, delikado po yun. Dapat ang Biblia ang nagsasabi na ikaw ay ligtas. Bakit po? Kasi ito ang salita ng Diyos. Malibang ikaw ay nagtitiwala sa iyong sarili.
at salita ng tao ang iyong pinagkakatiwalaan. Kaya po napaka-importante na dapat ganito yung nangyari sa atin. Yung tamang pagkakasunod-sunod ukol sa kaligtasan ay dapat nangyari sa bawat isa. Sapagat kung hindi, magkakaroon tayo ng pagdududa sa kung paano tayo naligtas. Ano po? Ang kaligtasan po, nawa, ay maging maliwanag po sa ating lahat. Dahil ito po yung pundasyon ng ating pong pananampalataya. Ano mang matututunan natin sa Biblia, unang-una kung tayo ay hindi ligtas, ay masasayang. Bakit? Sabagat kung hindi ligtas, yung kaluluwang meron ka, ano mang alam mo tungkol sa Biblia, alam mo man yung simula at katapusan ng Biblia, ngunit ang iyong kaluluwa ay mapapahamak. Sabi nga ng isang talata dito, anong mapapala ng tao kung mapapasa kanya lahat? Di ba? Ng sanlibutan, ngunit maiwawala niya ang kanyang sariling kaluluwa. Anong tawag dun? Sayang. Isang malaking sayang. So dito makikita natin yung pagkakasunod-sunod. Pag tinitigan niyo po yung talata sa verse number 13, sa talatang 13, makikita po natin doon kung ano po yung mauuna. Una, ang mauna po sa pagkakasunod-sunod, tandaan po natin, pagkakasunod-sunod. Ibig sabihin, dapat sunod-sunod. Una ay dapat, pakikinig sa salita ng katotohanan. Ang buong libro pong itong hawak po namin o hawak po ninyo, ito po ay salita ng Diyos, ito po ay salita ng katotohanan. Ibig sabihin mula unang pahina hanggang katapusang pahina, lahat po iyan ay salita ng katotohanan. Pero partikular, ano ang tinutukoy niya na salita ng katotohanan? Sinabi din po, binanggit din sa talata pong iyon, na ang salita ng katotohanan ay ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan. Ibig sabihin, ayon sa pagkakasunod-sunod, ang una na dapat mong mapakinggan o dapat mong mapakinggan ay yung ebanghelyo ng iyong kaligtasan. Hindi basta kahit na anong ebanghelyo. Dahil sa Biblia, marami pong ebanghelyo. Ang ibig sabihin po ng ebanghelyo ay mabuting balita. Kapag may parasyon ang munisipyo, ang tawag doon mabuting balita. Uy, may parasyon, labas nyo doon yung mga bangko nyo para makatanggap tayo ng bigas. Mabuting balita po yun. Sa Biblia, maraming mabuting balita. Ano po? Pero ang tinutukoy niya na dapat mong mapakinggan, dapat kong napakinggan, ay yung ebanghelyo ng iyong kaligtasan. Ano po? Kung mapakinggan mo yung kahit na anong mabuting balita sa Biblia, mabasa mo, may mabuting balita doon, maganda yon. Pero ang dapat mong marinig, unang-una sa lahat, ay ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan. Hindi basta kahit na anong ebanghelyo. Hindi basta kahit na anong mensahe, kundi ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan. Ang tanong, alam mo ba kung ano ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan? Alam mo ba kung ano ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan? Kaya mamaya po, isusulat ko po doon. Papaalala ko po sa inyo, baka nakalimutan ng iba. Delikado yun. Pangalawa, hindi lamang pakikinig, napakinggan mo yung ebanghelyo na iyong kaligtasan, kundi ang sabi ng talata ay naniwala at sa una, nagtiwala. So paniniwala sa ebanghelyo at pagtitiwala kay Kristo. Preacher, ano po ang pinagkaiba? Mga kaibigan, mga kapatid, sa una, napakinggan mo pa lang. Hindi lahat na nakikinig, sinusunod yung napakinggan.
Ang kailangan gawin ng isang tao kapag napakinggan niya yung ebanghelyo ng Diyos na ito, yung ebanghelyo ng iyong kaligtasan, ang sabi ng Biblia, kailangan mong paniwalaan ito at kailangan mong magtiwala sa taong ito na si Kristo Jesus. So meron pong tinatawag na paniniwala or believing sa English at merong tinatawag na pagtitiwala o trusting. Kapag tayo ay nagtiwala kay Kristo, ibig sabihin wala ka ng ibang pag-asa pa. Inalis mo yung pag-asa mo sa ibang bagay. Ibig sabihin, hindi yung pagdalo mo sa simbahan ang aasahan mo para ikaw ay mapunta ng langit. Hindi yung pagpunta natin o hindi pagiging tapat natin, hindi yung pag-awit natin, yung pagtitiwalaan natin na masisiguro natin na tayo ay ligtas. Hindi po, si Kristo ang sabi ng Biblia. Siya dapat yung ating pagtiwalaan. Pangatlo, hindi lamang ito na yung resulta. No? Ito yung resulta ng nakinig ka at pinaniwalaan mo. Anong resulta nito? Ikaw ay naselyuhan ng banal na espiritu ng pangako. Nakakasunod po ba? Ibig sabihin nito, kapag ang tao napakinggan niya yung ebanghelyo at pinaniwalaan niya, nagtiwala siya kay Kristo, ang pangako ng Diyos doon, merong banal na espiritu na titira sa atin. Ang tawag doon, selyo din. Kasi ang selyo na tinutukoy doon ay hindi parang tinatakan ka lang, na parang baka na doon sa pigi, tinusta. At meron dong marka kung saan kumpanya, magmamayari yung baka na yon. Ano po? Hindi po. Kapag pinag-usapan po natin, ang selyo na ito, ang selyo ay tumutukoy mismo sa Espiritu ng Diyos. At tanda natin, ang Espiritu ng Diyos na nananahan sa mga ligtas ay mismong Diyos din naman. Tayo po ay naniniwala na meron lang isang Diyos. At lahat po ng iba ay Diyos-Diyosan. Okay po. Kahit ano pa yan, kahit Diyos pa yan ng Subic-Ay o Diyos pa yan ng Dinamulag, Diyos-Diyosan yan. Nakakasunod po ba? Kung hindi yan yung tunay na Diyos na nakasaad doon sa banal na kasulatan, hindi yan ang tunay na Diyos, na nag-iisang Diyos. At ang nag-iisang Diyos po na ito, tatandaan po natin, ay ipinahayag ang kanyang sarili bilang Ama, bilang salita at bilang banal. Pag tinagalog ko yun, huwag kayong kakabahan, huwag kayong matakot. Banal na multo. Holy Ghost. Okay? Holy Ghost. Banal na multo. Preacher, totoo ba yung multo? Meron ngang banal na multo . Merong hindi banal na multo. Okay? Huwag lang kayo matakot. Dahil ang Diyos na sampalatayanan mo, takot lahat ng multo sa Kanya. Okay? Takot sa Kanya lahat. Kaya kung yun ang mapasa iyo, wala kang katakutan. Matakot sa iyo kahit sila. Ito po. Pero dito, may kita po natin ito po yung tamang pagkakasunod-sunod. Ano po? Sa English nito ay the right order in salvation. Ganyan. Ganun pagkaka-English. Sa Tagalog na lang para maganda. Pero, ang tanong dito ay ito. Preacher, ano po itong ito po, yung ebanghelyo ng iyong kaligtasan. Ano po yan? Hindi ba tamang tanong yon? Kung ang dapat ko lang gawin ay paniwalaan yon, ang dapat ko lang gawin ay pagtiwalaan si Kristo. Una, ito yung requirement, ito yung kailangang mangyari. Ano muna yung ebanghelyo ng kaligtasan? Papaano kung paniniwala ng isang bagay na hindi ko alam? Sapagkat kung ito yung tama at ito po yung nakasaad sa Biblia sa Efeso 1, talatang 13, ito nga po yung nakalagay na pagkakasunod-sunod, ibig sabihin, kailangan malaman mo ito para magawa mo ito. Nakakasunod po? Kailangan alam mo muna yung number 1 bago ka pumunta sa number 2. Kasi kapag ginawa mo yung number 2 na hindi mo alam yung number 1, ang tawag doon, naniwala ka ng walang kabuluhan. Believing in vain. Yun yung tawag nun sa Biblia. So kailangan, alam mo yung number 1 bago ka pumunta sa number 2.
Dapat alam mo yung salita ng katotohanan na tinutukoy sa Biblia na ebanghelyo ng iyong kaligtasan bago ka maniwala doon. Paano mo nga papaniwalaan hindi mo nga alam. Pritsa, naniwala ako sa ebanghelyo. Anong ebanghelyo? Akala ko yung ebanghelyo na word, yun na yun eh. Naniwala ako doon. Naniwala ako na ebanghelyo. Ano yun? Ano nga yun? Basta naniwala ako doon. Hindi pa pwede pong ganyan. Ano po? Dapat po ang ating pananampalataya ay sigurado, at hindi lamang sigurado dahil sure na sure ka, kundi dahil yung pinagtiwalaan mo ay siyang pamamaraan nga ng Diyos para ang tao mapatawad sa kanyang kasalanan. Kung hindi po pamamaraan ng Diyos ang atin pong gagamitin, kung hindi pamamaraan ng Diyos ang atin pong susundan, ay hindi po tayo mapapatawad sa ating mga kasalanan. Pero una, preacher, bakit kailangan kong mapatawad? Tandaan natin, na simula nung kinain ni Adan at ni Eva yung pinagbabawal ng Diyos sa hardin ng Eden, ang tao ay nasa ilalim na ng kasalanan. At dahil sa kasalanan ay meron na pong kamatayan na bumabalot sa sanlibutan. Kung gaanong kasigurado na tayo ay humihinga araw-araw, tayo nakatatanggap ng oxygen galing sa mga halaman at puno. Ganon din naman na meron pong kamatayan na naghihintay sa tao. Kaya, hindi mo na yun masosolve. Kumbaga, kaya mo sigurong pahabain sa kung ano-anong gagawin mo. Gabayad ka ng malaki para mawala yung mga sakit-sakit. Pero, kahit gaano mo pa ihaba, ang tiyak doon may katapusan. May kamatayan. Sige, mapilit natin 100, 120. Kahit umabot ng 120 years old, isa ang katotohanan, meron pa rin pong kamatayan. So wag mong problemahin yun, kasi tiyak yun sa lahat eh. Ang problemahin mo, ito, may magagawa ba ako? Doon sa kamatayan, wala na eh. Pero may magagawa ba ako pagkatapos ng buhay na yan? Pag kinuha na ng Diyos yung buhay ko, merong 2 lugar na pupuntahan, ang tinatawag ng Biblia na langit at impyerno. Ang importante sa langit, ang Diyos nandoon. So kung ang Diyos wala sa langit, hindi maganda pumunta doon. Bakit? Aanhin mo doon. Kung wala siya doon. Ang importante po doon ay nandoon ang Diyos. So kaya hayaan niyo po ako na sa munting panahon na meron po tayo dito, ay maipaliwanag ko po sa inyo at nawa makuha po natin kung ano po yung gospel na ba ito? Ano ba yan? Ano ba tong gospel na to? So, ito po ay, in term na yun, di po, kinuha natin, ebanghelyo. Sa English po yan, kapag binabanggit namin gospel, yan ang ibig sabihin yan. Ebanghelyo. Ang ibig sabihin po nun ay mabuting balita. Una, ano muna yung masamang balita? Ang tao ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. At dananasin niya yung galit ng Diyos. Galit po ang Diyos sa kasalanan. Alam po ba natin yon? Hindi po natutuwa ang Diyos sa kasalanan. Kahit po sa telebisyon araw-araw at kahit po sa Facebook, sa social media, tinatawanan ng kasalanan at pinopromote pa, ang Diyos hindi po natutuwa. Hindi po natutuwa ang Diyos sa kasalanan. Kaya may masamang balita. Ang tao ay mapapahamak. Ang tao ay nasa ilalim ng puot ng isang banal na Diyos. At yun yung dapat ilagay po natin sa ating mga isipan. Tayo po ay sumasamba dapat sa isang tunay na Diyos at ang tunay na Diyos na ito ay banal na Diyos. Hindi tayo sumasamba sa isang huwad na Diyos o hindi tayo sumasamba sa isang peking Diyos na kung saan merong maling kaisipan, kundi tayo ay sumasamba sa isang banal na Diyos. Papayag ba kayo kung kayo ay kakasuhan, ang magiging hatol nyo, o yung hatol sa inyo, yung hukom, doon sa trial court, ay kilala nyong adik. Siya yung hatol, kung guilty ka o hindi, kung ikaw ay may sala o walang sala. Ano kayang judgment niya? Ano kayang magiging pasya niya doon sa sitwasyon mo? Baka trip-trip niya lang. Tinitignan ka niya.
ay mukha tong guilty kasi di nakaligo, gutom, guilty to. O kaya may sala to. 'Di ba? Kung ganun yung magiging hukom natin, 'di ba hindi maganda? Maraming pagkakamaling magagawa yun. Pero tanda natin, ang Diyos sa tinutukoy ko po sa Biblia ay Diyos na hindi nagkakamali. Ulitin ko po, ang Diyos sa tinutukoy natin, ang Diyos na nagbigay ng salita na ito na ating pinag-aaralan ngayon ay Diyos na kung saan banal at Diyos na hindi nagkakamali minsan. Ni minsan di siya nagkamali. Sapagat siya ay, in terms sa English, He is a perfect God. He's a wise God. Siya ay marunong na Diyos. Alam niyang lahat ng bagay. Preacher, kung hindi nagkakamali ang Diyos, bakit ganito ang mundo? Dahil lumikha siya ng tao na kaya magdesisyon. Lumikha siya ng tao na may pagpas siya sa kanyang sarili. Nasa tao kung gusto niyang sundin ng Diyos o hindi. Nasa tao kung gusto niyang takbuhan ng Diyos o hindi. Nasa tao kung gusto niyang magtago sa Diyos o hindi. Nung nagkasala si Adan at si Eva doon sa Hardin ng Eden, tandaan natin, nagtago sila. Ang sabi ng Diyos, Adan, nasaan ka? Ba't sila nagtago? Kasi naintindihan nila nung nagkasala sila kung gaanong kabanal ang Diyos. Na hindi na sila pwede ngayon sa presensya ng Diyos dahil sa pagkakasala na yon. Pero salamat sa Panginoon, binalutan sila ng Diyos. Dinamitan sila. Pumatay ang Diyos. Hindi yun nagkakamali ng tupa para yun yung idamit sa kanila. Umpisa pa lang sa Book of Genesis, ipinakita na ng Diyos na mamamatay ang inosente. Wala namang kasalanan yung tupa. Mamamatay ang inosente para sa may sala. Picture na yun, umpisa pa lang. Pinapakita na ng Diyos. Maingay ba yung tupa kaya siya yung pinili ng Diyos? Ba't di na lang yung ahas yung binalatan at dinamitan sila ng ahas? Bakit tupa? Kasi ang pinipicture nun, yung kordero ng Diyos. Pinipicture nyo yung tupa na ang pangalan in the future ay ang Panginoong Hesukristo na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ano po? So doon pa lang sa umpisa, pinakita na kung paanong binalutan sila. At tandaan natin, doon pa lang may pagtigis ng dugo na. Ang pagtigis ng dugo, pinapakita na wala na yung buhay. Sige, try natin. Tanggalan mo ng dugo yung sarili mo kung hindi ka mamatay. O hindi ka ma-hospital. Ano po? Nandoon kasi yung buhay sa dugo. At pag tinanggal mo yung dugo, natanggal yung buhay, naalis yung buhay. Kamatayan yung magiging dulot nito. So yun po yung masamang balita, mga kaibigan, mga kapatid. May kapahamakan sa tao. May masamang balita. Bakit? Kasi ang tao napahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan. Tayo po ba yung maamin na tayo ay isang makasalanan? Mamaya, mababasa natin yung mga talata. Ang inililigtas po ni Kristo ay mga makasalanan. Kung hindi ka makasalanan, hindi ka qualified dun. Hindi ka masisave. Hindi ka maliligtas. Bakit? Ang iniligtas niya lang ay mga makasalanan. Hanggat wala tayong pag-amin sa ating sarili na tayo ay makasalanan, hindi tayo maliligtas. So ang kailangang unang mangyari ay pag-amin, Panginoon, ako'y nagkasala. At hindi nagkasala sa kahit sinong tao, nagkasala sa Diyos lang. Sa iyo, O Diyos, ako nagkasala. Ikaw, ako, nagkasala laban sa Diyos. Balik tayo dito sa aking munting artwork. So meron po, yan. Ilang beses yun na nakita yan. Yung burol na yan. Yung krus na ito. Pero gusto kong na ang ebanghelyo ay tumutukoy kanino? Sa Panginoong Hesukristo. Ito po ha. Huwag po nating aalisin si Kristo sa Ebanghelyo. Okay? Huwag nating aalisin yung namatay para sa ating mga kasalanan.
Meron kasi yung iba, magtuturo, hindi daw mahalaga yung kung sino si Kristo. Ang mahalaga lang yung ginawa niya. No? Hindi daw mahalaga kung sino siya. Ang mahalaga lang yung ginawa niya para sa atin. Mga kapatid, edi kahit sino na lang pala. Kasi hindi naman mahalaga kung sino yung may gumawa eh. Kung sinong gumawa nun para sa iyo at para sa akin. Mahalaga po kung sinong gumawa. Kasi hindi po pwedeng ako yung magbabayad ng kasalanan nyo. Hindi pwedeng kayo magbabayad ng kasalanan ko. Bakit? Parehas lang tayong makasalanan. Pero ang magbabayad dapat sa kasalanan mo at sa kasalanan ko ay siyang walang kasalanan. Kaya importante na dapat yung magbabayad ng kasalanan ay walang sala. Ni isang beses ay hindi nagkasala. So ang ebanghelyo, matatagpuan mo yan, ito una, 1 Corinthians, unang Korinto, 15, 1-4. Pero bago po yun, ilalagay ko lamang po dito, importanteng maintindihan po natin yung kabuuan nitong ebanghelyo po na ito. Tandaan natin na si Kristo ay, bago siya namatay, ano naging dulot o anong naging, mali ang dulot, ano ang naging dahilan kung bakit siya namatay? Tandaan po natin, tinigis ang kanyang banal na dugo. Sa krus ng Kalbaryo. Kaya siya namatay. Preacher, saan ko mababasa? Sa unang Korinto 15 ito. Wala namang nakalagay doon na tinigis ang kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. May nabasa ba kayo doon? Wala man doon ah. Diba? Hindi mo mababasa yung tinigis ni Kristo ang kanyang banal na dugo para sa atin sa krus ng Kalbaryo. Pero mababasa mo doon how He died. Papaano siya namatay. At namatay siya sa pamamagitan nito. Okay? So doon mo siya mababasa sa word na papaano. Papaano siya namatay? Tinigis niya ang kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo. Siya ay namatay para sa ating mga kasalanan. Lalagay tayo dito ng, alam niyo to? Diba? Libingan. Namatay siya, siya po ay nilibing. At sa ikatlong araw, ay nabuhay. Muli. Okay. Kung mababasa natin sa unang Korinto 15, may kita natin doon kung papaanong namatay, papaanong si Kristo ay namatay para sa ating mga kasalanan. Bibilugan ko yung mga mahalagang salita para makita natin. Tinigis niya ang kanyang banal na dugo sa krus, siya ay namatay para sa ating kasalanan, siya ay inilibing at sa ikatlong araw ay nabuhay na magmuli. Kapag naintindihan mo yung mga binilugan ko na yan, naintindihan mo ang gospel. Naintindihan mo yung mabuting balita ng Diyos. Unang-una, ano yung masamang balita? Ang tao ay may kasalanan, kaya ang Diyos galit. Dahil may kasalanan sa iyo eh. At may kasalanan sa atin. At tayo ay magbabayad sa kasalanan po na iyon. Pero salamat, dahil merong Panginoong Hesukristo na walang pagkakasala, siya ang nagbayad sa kasalanan mo at sa kasalanan ko. Binayaran ni Kristo yung kasalanan mo at ang kasalanan ko dahil wala tayong kakayanan para iligtas ang ating mga sarili. Ulitin ko po, wala tayong kakayanan na iligtas ang ating mga sarili
Kahit na anong kabutihan ang meron ka sa katawan mo, kahit na anong pagsisimba ang gawin natin, kahit na anong sundin mo sa Biblia, malibang ikaw ay, anong sabi dito? Ito yung tamang pagkakasunod-sunod. Oh. Narinig mo ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng iyong kaligtasan, pagkatapos nung narinig ay pinaniwalaan mo at nagtiwala ka kanino? Doon sa gumawa nun. Siya yung namatay, tandaan po natin. Siya yung inilibing at siya yung ikatlong araw ay bumangon mula sa mga patay. Kung ikaw, kinabukasan, meron tayo lahat dito, sigurado ako, meron tayong mahal sa buhay na lumisan na. Pumanaw na. Sumakabilang buhay na. Tama po, meron tayo lahat. At bukas kakatukin ka, tatawagin yung pangalan mo. Sa pinto nyo, kinakatok ka. Isipin mo, nananaginip ka. Isipin mo, mamalikmata ka lang. At kung totoo to, tatakbo ka siguro palabas. Iba-iba eh. Pwede mong maramdaman. Tama po ba? Iba-iba yung pwede nating maramdaman kapag isipin mo, ang tagal ng patay, tas biglang kakatukin. Di ba? Noriel. Kurt. Di ba? Kakatukin ka ng patay na, matagal na siyang patay, tapos, di po ba? Pero bakit ka matatakot? Sa palagay ko dahil, alam mong patay na yung tao na yun eh. Patanda natin yung Panginoon natin, namatay din siya. Namatay siya. Pero maganda nito, ang mabuting balita dito, hindi siya nanatiling patay. Nabuhay siya mula sa mga patay. Namatay siya, tama yun. Tama yun, namatay nga eh. Inilibing siya, tama din yun. Bakit? Nasabi yun ng Biblia. Nakalagay yun sa Biblia na hindi lamang siya namatay, siya ay inilibing. Pero gusto ko pong maintindihan po natin na ang Panginoon na kung saan walang pagkakasala, nagbayad ng kasalanan ng sangkatauhan ay hindi nanatiling patay at hindi nanatiling nakalibing, kundi sa ikatlong araw siya ay bumangon mula sa mga patay, nagpapakita lamang na meron siyang kapangyarihan sa buhay at sa kamatayan. Yun yung Diyos na gusto ko paniwalaan. Yun yung Diyos na makapangyarihan. Walang sino man sa kasaysayan ng sanlibutan na siya'y nabuhay mula sa mga patay at di namatay ulit. Kahit yung mga binuhay ni Kristo doon sa Matthew, Mark, Luke, and John, binuhay niya pero namatay sila ulit. Bakit? Hindi pa time na kung saan bubuhayin at magpakailanman buhay na. Ano po? Pero ang pangako sa mga ligtas, minsan isang araw mga kaibigan, mga kapatid, ang katawang ito na kung saan ay bumabaho, nasisira, namamatay, ay papalitan ng Diyos kagaya ng katawan na meron si Kristo Jesus. Amen. Preacher, nanonood ka lang yata ng mga cartoons, kaya mo nasasabi yan. Hindi, nasa Bible yun. Amen. Nasa Bible ng ating katawan ay papalitan. Nasa Bible na ang ating katawan ay magbabago. Kung ano yung maluwalhating katawan ni Kristo Jesus ay papalitan kagaya yung katawan natin, magiging kagaya ng katawan niya. Na kung saan, papaanong siya, nung siya'y nabuhay mula sa mga patay, nasaan siya ngayon? Physically, o sa flesh, o sa laman, nasaan siya? Nasa langit, umakyat siya na merong flesh. Tanda natin yon. Umakyat siya na merong laman. Ganong katawan yung ibibigay sa mga ligtas. Amen. Ganong katawan yung matatanggap natin. Pero hindi mangyayari yun kung hindi una, hindi mo ginawa yung number 2. Pag narinig mo yung ebanghelyo, nang sinasabi ng ebanghelyo, meron nang namatay sa ating mga kasalanan. Ang pinangbayad niya, ate, kuya, ang pinangbayad ni Kristo, walang iba kundi ang kanyang dugo. Sabi ko noong umpisa, nasa dugo ang buhay. Nung tinitigis ni Kristo yung kanyang dugo, binubuwis niya ang kanyang buhay para sa atin, para sa ating mga makasalanan. Okay po? Romans 5. Romans chapter 5 verse 6 to 11. Romans 5 verse 6 to 11.
Mga taga-Roma, Kapitulo 5, talatang 6 hanggang 11. Sabi niya dito, for when we were yet without strength, nung tayo daw po ay wala pang mga lakas, in due time, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa mga di makadiyos. Okay? Si Kristo ay namatay para sa mga di makadiyos. For scarcely for a righteous man will one die, yet peradventure for a good man some would even dare to die. Sa isang matuwid na tao, sabi, kung meron magbubuhis ng buhay nila para sa tao na yon, malimit. Doon sa mga mabubuting tao, hindi nga natin tiyak kung merong magbubuhis ng buhay para sa kanila. Kasi ano pinapakita nito? Kapag nagkakaroon na ng kagipitan, ang ililigtas mo lang yung sarili mo eh. Tama? Sa ibang mga pagkakataon, merong magliligtas pa sila ng iba. Pero sa maraming pagkakataon, sarili lang nila ililigtas nila. Tama po ba? Bakit? Kasi baka maging iba, hindi na rin nila maligtas dahil di naman nila kaya. Lalo na pagsunog. Pero ang gusto pong ipakita ng Biblia, na kung doon sa mga pagkakataon na yaon, malimit na merong magbubuhis ng buhay para sa ibang tao, kahit mabuti pa sila, ibahin mo ang Diyos. Sapagat ang Diyos, sa verse number 8, commended His love, yung pag-ibig niya sa atin. Nung tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo'y namatay para sa atin. Tanda mo ito. Hanggat di ka umaamin na ikaw ay isang makasalanan, hindi ka mapapatawad ng Diyos. Namatay si Kristo para kanino? Christ died for us. Sino yung tinutukoy? Sinners. Mga makasalanan. Hanggat walang pag-amin sa isang tao na siya'y isang makasalanan, hindi siya mapapatawad sa kanyang mga kasalanan. Hindi tinatanong ng Diyos kung gaano karaming kasalanan na gawa mo. Hindi tinatanong ng Diyos kung marangya ang buhay mo o mahirap ang buhay mo. Sa impyerno po, wala ring pinipili doon. Mayaman ka, mahirap ka, may kaya ka, wala kang pera. Sa impyerno doon lahat ng uri ng tao. Bakit? Isa lang, mga kaibigan, mga kapatid, sa panahon na ito, tinanggihan nila ang mabuting balita ng Diyos. Meron na nagbayad, gusto nila sila pa magbayad. Meron nang nagbuwis ng kanyang buhay na kung saan kabayaran para sa lahat ng tao, pero pilit gusto ng tao na bayaran ng kanyang sariling kaligtasan o gusto niya siya yung pumunta sa langit sa pamagitan ng sarili niyang pamamaraan. Kaibigan, hindi po sa pamamagitan ng pamamaraan po natin. Ulitin ko po, hindi pamamaraan ng tao ang kailangan para tayo maligtas. Kahit humingi ka ng tawad sa Diyos, di ka mapapatawad. Uulitin ko, para marinig. Kahit humingi ka pa ng tawad sa Diyos, di ka mapapatawad. Bakit? Dapat nasa dugo ni Kristo. Merong katubusan at kapatawaran ng mga kasalanan sa dugo ni Kristo lang. Kung hindi ka dadaan sa dugo niya, at dadaan ka sa dugo ng sarili mong mata, hindi ka maliligtas. Kung dadaan ka sa dugo ni Maria, sa dugo ng mga santo, hindi ka maliligtas. Ang tanging dugo na nakapaglilinis, ang tanging dugo na nakapagliligtas, ay walang iba kundi dugo ni Kristo Jesus. Basahin mo Ephesians 1:7, na kung kanino kayo ay may katubusan sa pamagitan ng kanyang dugo, kahit pa ang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya ko sabihin na kahit manghingi ka ng tawad sa Diyos araw-araw, sabihin mo pa, Panginoon, patawarin mo ko sa aking mga nagawang kasalanan, hindi ka mapapatawad ng Diyos. Bakit? Dumaan ka sa tamang pamamaraan. Pagkakasunod-sunod. Kung gusto mo mapatawad sa iyong mga kasalanan, kung gusto mong mapatawad ka, dumaan ka sa dugo ni Kristo. Nandoon yung pagkalinis ng kasalanan. Hindi ka pwedeng dumaan sa sarili mong pamamaraan. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, ito na yung nakasanayan ko. O ito na yung dito na ako lumaki. Hindi mo pwedeng sabihin yun. Bakit? Kasi ang Biblia may tamang pagkakasunod-sunod. Kapag binali mo yung pagkakasunod-sunod ng salita ng Diyos, ibig sabihin, hindi ka naniwala.
Ibig sabihin, ano ba ang katumbas? Ano ba yung faith? Kabaliktaran nun. Doubt. Unbelief. At yun yung kasalanan na magdadala sa tao sa impyerno. The sin of unbelief. Yung kasalanan ng hindi ka naniwala. Nakakasunod po? Pero diga mo, verse number 9. Nasa Romans 5 pa rin ako, much more than being now, tignan niyo po, justified by His blood. I could say with confidence na ako po, kaya ko sabihin na may kumpiyansa na ako po ay napatawad na ng Diyos at ako po ay napawalang sala at ako pupunta ng langit, hindi dahil sa kung anong alam ko sa Biblia, kundi dahil sinabi ng Biblia na meron ng pagpapawalang sala, may justification na sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Tandaan natin, nangyari sa akin to. Narinig ko yung ebanghelyo, tapos pinaniwalaan ko. So ano naging resulta? Justified by His blood. Napawalang sala sa pamamagitan ng dugo ni Kristo Jesus. Kapag nasundan natin kung anong sinasabi ng Biblia, kaya mo nang sabihin, may confidence ka pa. Ligtas na ako, napatawad na ako ng Diyos. Kahit di ka pa umiiyak nun, ligtas ka na. Bakit? Nagtiwala ka na kay Kristo eh. Pero kahit isang galon na ang naluha mo, pero hindi ka dumaan sa dugo ni Kristo, no? Sablay yung ating pananampalataya. We shall be saved, tignan niyo po, verse 9, from wrath through Him. Hindi na ako, wala na. Kapag na-save ka na, pag naligtas ka na, hindi mo na kailangang matakot sa puot ng Diyos. Hindi na ako nasa ilalim ng puot ng Diyos. Ako ay nasa ilalim na ng biyaya at habag ng Diyos. For if, sabi niya, nung tayo'y mga kaaway pa, we were enemies. We were reconciled to God. Tayo ay ipinagkasundo sa Diyos. Sa anong pamamaraan? Sa kamatayan ng kanyang anak. Paano ka na ipagkasundo? Sa kamatayan ni Kristo. Much more being reconciled, we shall be saved by His life. And not only so, hindi lamang daw po yun, pero tayo ay maligaya sa Diyos sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo sapagkat ngayon natanggap mo na yung atonement. Natanggap na natin. Ibig sabihin mga kapatid, wala ka nang inihintay pa na iaalay. Hindi mo kailang ialay yung buhay mo para masave ka. Hindi mo kailang ialay yung sarili mo para maligtas ka. Dahil si Kristo na yung naging alay sa atin. Siya na yung naging kabayaran. Kaya natin inaalay yung buhay natin ngayon kasi ligtas na tayo. Hindi dahil para maligtas tayo. Hindi para mapatawad tayo. Inaalay mo yung sarili mo kasi ina-acknowledge mo lang, kinikilala mo lang na karapat-dapat ng Diyos sa buhay ko kasi binili niya na ako. Nakakasunod po? Natanggap na natin ngayon yung atonement. Salamat sa Panginoon. Meron pa, 1 Timothy 1:15, unang Timoteo, Kapitulo 1, talatang 15, 1 Timothy 1, verse 15. Ano pong sabi dito? Ito ay isang matapat na kasabihan at katanggap at karapat-dapat ng lahat ng pagtanggap. Okay. Na si Kristo Jesus ay pumunta o dumating sa sanlibutan para iligtas ang mga makasalanan. Kaya ako kayo tinanong, naniniwala ba kayo na kayo ay makasalanan? Sapagkat kung hindi, hindi ka maliligtas. Sapagkat pumunta lang si Kristo dito para magligtas ng mga makasalanan. Kung hindi ka makasalanan, hindi ka makatatanggap ng kaligtasan ng Panginoon. At sabi ni Apostle Pablo, of whom I am chief. Sabi niya. Acts chapter 20 verse 28. Acts chapter 20 verse 28. Dito may kita natin na ang dugo ni Kristo, hindi ordinaryong dugo lang.
Ang dugo ni Kristo, hindi mo maiimbento yan sa lupa. Ang dugo ni Kristo, hindi mo yan makukuha kahit hanapin mo. No? Kahit ang gawin mo. Dahil ang dugo ni Kristo, natatangi yun. Anong sabi ng verse 28? Acts chapter 20, verse 28. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock over the which the Holy Ghost hath made you overseers to feed the church of God. Ito lang gusto ko pong makita natin. Which He hath purchased, na Kanyang binili sa pamagitan ng Kanyang sariling dugo. Verse 28, ang tinutukoy doon na dugo, ang nagmamay-ari ng dugo ay walang iba kundi ang Diyos. Ibig sabihin ito po, gusto ko po maintindihan natin, yung namatay para sa ating mga kasalanan ay mismong Diyos na naging tao. Preacher, sabi nung isang nagtuturo sa online ay si Kristo daw hindi pa pwedeng Diyos. Kasi ang Diyos daw di na mamatay. Ang Diyos daw hindi napapagod. Si Kristo daw napagod. Natulog pa nga sa bangka. Tama. Papaano namang siya ay Diyos kung makikita natin sa Kanya lahat ng katangian ng tao? Kaya nga siya naging tao Kasi hindi niya kaya yun kung saan yung Diyos siya. Kailangan niya na maging anyong tao para mamatay para sa ating mga kasalanan. Pero hindi napapawalang bisa yung pagiging Diyos niya dahil lang naging tao siya. Hindi napapawalang bisa yung kanyang trono sa langit dahil lang nagpakumbaba siya dito sa lupa. Sa Pilipos, may kita natin na yun nga yung kaisipan ni Kristo, yun yung mind of Christ. Kung paanong kahit siya ay kapantay ng Diyos, ay pinili niyang maging masunurin tungo sa kamatayan sa krus. Ba't niya ginawa yun? Dahil mahal ka niya. Dahil mahal niya ako. Yung pag-ibig ng Diyos ay sadyang napakalalim, napakalawak, napakataas, napakalapad. Yun yung pag-ibig ni Kristo para sa atin. Kaya mahal tayo ni Kristo, mga kaibigan, mga kapatid. Ano po? Totoo, may mga problema sa buhay na ito. May mga pinagdaraanan tayo dito. Pero tandaan natin, hindi ang Diyos ang may dahilan kaya may ganyan. Kundi merong kasalanan na nananaig at umiiral sa sanlibutan, kaya meron tayong nadadanas po na ganyan. Amen. Kaya mas lalo pa dapat tayo ay manangan sa Kanya. Mas lalo pa dapat na tayo magtiwala sa Kanya. Nalalaman natin na siya ang nakakaalam kung paano mabuhay dito. Bakit? Siya lumikha ng buhay. Kinikilala po ba natin na ang Diyos ang nagmamay-ari sa atin? Kinikilala po ba natin na yung oras mo, yung lakas mo, kung anong meron ka, lahat yan, pinahintulot lang ng Diyos na mapasayo? At kung bukas kukunin ng lahat ng Diyos, sasama ang loob ba natin sa Kanya? Paano kung bukas, kinuha niya na yung buhay natin? Ang tanong, nasunod mo ba yung tamang pagkakasunod-sunod? Para meron kang katiyakan na ikaw ay may banal na spirito ng pangako. 1 Corinthians 1:18, meron pa po dito, 1 Corinthians 1:18. Ang pangangaral ng krus ni Kristo Jesus para sa sanlibutan na ito, para sa mga mapapahamak ay kamangmangan. For the preaching of the cross is to them that perish, ano daw po? Foolishness, kamangmangan. Pero sa atin na mga ligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Isipin mo, ito yung mabuting balita. Anong mabuting balita ng Diyos? Napako siya? Anong maganda dun? Tama? Anong maganda sa napako?
Pero salamat, di lang siya nanatiling nakapako. Tama po ba? Tandaan natin si Kristo, hindi na nakapako ngayon. Nandoon na sa taas. Bakit pinapako pa rin? Taon-taon. O baka nga linggo-linggo. Pinapako pa rin. Pero hindi po. Ang Panginoong Hesukristo, binayaran niya yung kasalanan mo at kasalanan ko. Ganun kaseryoso ang Diyos tungkol sa kasalanan. Hindi po nagjo-joke-joke ang Diyos pagdating sa kasalanan ng tao. Isipin mo, kailangan mamatay niya pa. Siya mismo ang mamamatay. Ganun kaseryoso. Ibig sabihin yung kasalanan, very serious. Seryoso ang Diyos tungkol dyan. Kasi seryoso rin yung resulta kapag hindi yan nabayaran o kapag ang tao hindi natanggap yung kapatawaran dyan. Ulitin ko po. Pag tayo ay binawian ng buhay, hindi po tayo naghihintay na parang tulog sa purgatorio. At hindi pa pwede na, halimbawa, mabuting tao ka naman daw, pupunta ka muna doon para mga 2 years lang, mag-suffer ka lang konti, tapos akyat ka na ng langit. Hindi po ganyan. Kapag ang tao namatay, it's either impyerno o langit. Ganun lang kabilis yun. Mabilis lang. Kapiling mo ang Diyos o kapiling mo yung apoy? Araw-araw, merong binabawian ng buhay. Tama? Makakilala natin, magugulat ka na lang, ang lakas pa niya nakaraan, pinagkakapihan na siya ngayon. Ganun lang kabilis. Minsan natatawa tayo dyan sa ganun, kasi ganun eh. Ang bilis lang eh. Pero ang tanong ng preacher sa atin this morning, ikaw kaya? Alam mo? Alam mo ba kung napatawad na yung mga kasalanan mo? Ulitin ko, hindi ah. Hindi dahil humingi ka ng tawad, napatawad ka na. Tanda mo sa korte, kapag nililitis yung isang tao, kahit mag-sorry pa siya na 1,000 beses, di ibig sabihin, hindi siya ikukulong. Hindi ibig sabihin, hindi siya walang mga parusa o walang mga babayaran siya na ipinataw ng batas. Doon, usaping tao pa lang yun. Usaping batas pa lang ng tao. Paano pa pag sa Diyos? Romans 5. Babalik tayo doon sa binabasa ko kanina. Verse 12. Romans 5. Preacher, narinig ko na po. Okay po. Binayaran na po pala ni Kristo yung ating mga kasalanan. Kaya po yung dugo niya natigis sa krus ng Kalbaryo. At saan siya namatay? Sa krus po. Tanda natin, importante po yun. Hindi pwedeng si Kristo ay namatay dahil nahilo siya. Hindi pwedeng si Kristo ay namatay dahil nalunod siya. Pinapatigil niya yung ulan, bigla siyang nabagyo at nahulog siya doon sa tubig. Hindi iyon yung tagapagligtas ko. My Savior died on a cross. Namatay si Kristo sa krus. Napaka-importante po niyan. Ano po? Ang ating tagapagligtas ay hindi namatay sa kahit na anong pamamaraan. The only death, ang tanging kamatayan na kanyang pinaghirapan ay yung kamatayan doon sa krus. Walang iba. Okay. Romans 5, anong sabi? Verse number 12. Wherefore as by one man, sa pamagitan ng isang tao ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan. Sino yon? Si Adan. Kilala nyo ba siya? Pag tayo kinuha na ng Panginoon, kamustahin nyo siya. Tanungin nyo, masarap ba? O kinain nyo? Sa pamagitan ng isang tao, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan. Kaya ang kamatayan ay naipasa sa lahat ng tao sapagkat lahat ay nagkasala. Naniniwala ba tayo na lahat ay nagkasala?
Pag naniwala ka doon, malapit ka na masave. Bakit? Nag-acknowledge ka na ikaw ay sinner. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Verse 14, nevertheless, kahit pa walang batas, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moses. Kahit sa kanila na hindi nagkasala, kagaya nung kay Adan. Verse 15, but not as the offense, so also is the pre-gift. Kinukumpara niya yung nagawa ni Adan sa regalo na libre na ito. Ano kaya yung libre na yan? Ano kaya yung free gift na yan? Ano kaya yung libreng regalo na yan? For if through the offense of one, many be dead. Kung sa pamagitan ng isang pagkakamali kay Adan, maraming namatay. Mas higit daw yung biyaya ng Diyos. At yung regalo ng biyaya na sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo, ay nag-umapaw sa marami. At hindi kagaya ng isa na nagkasala. No? At doon sa regalo. Sapagkat merong paghatol dahil doon sa isa na yun. Dahil kay Adan, sa ginawa niya, merong paghatol po, may judgment. At anong judgment? To condemnation. Merong kapahamakan, mga kaibigan, mga kapatid. Meron pong impyerno, tatandaan po natin yun. Pero, yung libreng regalo, ito po yung pagkakaiba niya. Yung isang kasalanan na nagawa ni Adan, nagdulot ng kamatayan sa buong sanlibutan. Ibig sabihin, ganun pala kalala yung isa lang na mali. Okay? Ganun pala kagrabe yung isa lang na kasalanan kasi lahat na tayo nadamay. Ibig sabihin, isang pagkakamali pa lang sa paningin ng Diyos, hindi niya na kayang tanggapin yun. Kasi tandaan natin, banal ang Diyos. So kahit yung isang pagkakamali na yun, kahit sa palagay natin, nagutom lang naman sila, o sa paningin natin, simple lang naman yung pagkakasala nila, hindi po sa paningin ng Diyos. Maaaring sa paningin natin, simple yun. Pero sa paningin ng Diyos, hindi. At ang nagresulta na isang kasalanan nila, kamatayan ng lahat. Kamatayan na pataw sa lahat ng tao. Anong tinutukoy mo dito, preacher? Anong gusto mo sabihin? Doon sa isang pagkakamali, ang dami na damay, patay lahat. O kamatayan sa lahat ng tao. Tama? Yung ginawa ni Kristong pagsunod, lahat ng kasalanan, ang dami na yun. Kahit yung mga hindi pa nagagawa, tandaan natin, lahat yun, binayaran ni Kristo. Ganon kalawak yung sakop ng biyaya ng Diyos. Na kahit gaano kalawak yung kasalanan o kahit gaano karami, ibinayaran ni Kristo Jesus. Gusto ko po makita natin verse 17. Dito po yung regalo na ito. Kapag pinaniwalaan mo yung ebanghelyo ni Kristo, kung paano siyang namatay para sa ating mga kasalanan, na siya'y inilibing at sa ikatlong araw na buhay na magmuli, kung papaniwalaan mo yun, ito yung matatanggap mo. Ano po yun? Ang sabi ng verse 17, for if by one man's offense, death reigned by one, much more they, which receive abundance of grace, and of the what? Gift of righteousness. Lahat ng sasampalataya tatanggap ng regalo ng katwiran. Preacher, paano ka nakakasiguro na ikaw ay tatanggapin sa langit kapag ikaw ay binawian ng buhay? Niregaluhan ako ng katwiran. Niregaluhan ako ng katwiran ng Diyos. Regalo po yun. Kaya ini-emphasize sa Bible, free gift eh. Kasi may mga regalong hindi libre. Pero ang ini-emphasize dito, binibigyan diin, mga kaibigan, ay merong regalo na kung saan katwiran. Ibig sabihin, hindi yung katwiran ko, kundi katwiran ng iba, yung magiging basihan ko pag akyat doon. Kaninong katwiran? Edi katwiran ni Kristo. Preacher, bakit mahalaga yung katwiran? Bakit mahalaga yung righteousness? Tanda natin, ang Diyos banal siya. Kung pupunta ka doon sa pamamagitan ng sarili mong kabutihan, di ka tatanggapin doon.
Kahit gaano kaputi yung kabutihan mo, makita lang ng tuldok na itim, di natatanggapin ng Diyos yun. At ganun tayo siguro sa iba sa atin, punong-puno ng itim. Iba sa atin, tuldok lang itim. Pero kahit ganun, di ka rin tanggap doon. Dapat doon, pure ka at clean, malinis. Sino lang ba yung tinanggap doon na pure and clean? Jesus Christ. So para ikaw ay matanggap din doon, anong kailangan mo? Believe on Him. Maniwala ka sa Kanya. Bakit? Regaluhan ka ng katwiran ng Diyos. Amen po, nakakasunod po. Malapit na po tayo, huwag po kayo mag-alala. Alalahanin niyo po yung kaluluwa niyo. Kahit matapos tong preaching na to, at di ka makapag-desisyon ngayon, pagbulay-bulayan mo. Huwag tayo, sabi ng awit kanina, huwag tayo magsayang ng panahon. Huwag tayo magsayang ng oras. Sayang ang buhay kung hanggang ngayon, wala kang katiyakan ng kaligtasan. Wala kang regalo ng katuwiran ng Diyos. Ephesians 1, balik na tayo sa ating talata. Ephesians 1. Verse 13. Na kung kanino, in whom, na kung kanino kayo ay nagtiwala. Pagkatapos yung narinig ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, na kung kanino kayo, pagkatapos yung naniwala, kayo ay naselyuhan na nga ng banal na espiritu ng pangako. Pangako po yun sa lahat na magtitiwala kay Kristo Jesus. Ipinangako sa lahat ng maniniwala na pagkatapos mo, pagkayari mong naniwala, kung kailan nangyari yung paniniwala na yon, kung kailan ka nagtiwala kay Kristo, sa tapos niyang ginawa para sa iyo at para sa akin, ikaw ay naselyuhan na nga ng banal na espiritu ng pangako. Tanong, kailan ka nagtiwala kay Kristo? Kailan ka nagtiwala sa Panginoong Hesukristo? Bago mo marinig yung ebanghelyo ng iyong kaligtasan o pagkatapos mong narinig? Ulitin ko po. Kailan ka nagtiwala? Kailan ka naniwala? Bago mo napakinggan to o pagkatapos mong napakinggan to? Kasi ito yung tamang pagkakasunod-sunod. Kapag naniwala ka bago mo pa napakinggan to, paano mo masasabi na may selyo ka ng banal na espiritu ng pangako? Pero kung narinig mo ngayon o narinig mo kailan, narinig mo yon. At pagkatapos mo doon ka naniwala, may patotoo ang Biblia sa kung ano nangyari sa iyo. Narinig mo, pinaniwalaan mo, naselyuhan ka. Pero kung hindi mo pa naririnig, naniwala ka na agad, anong pinaniwalaan mo? Saan ka nagtiwala? Anong pinagtiwalaan mo? Sino ang pinagtiwalaan mo? Preacher, si Kristo. Tama yun. Dapat si Kristo. Pero hindi mo pwedeng ihiwalay yung ginawa ni Kristo kay Kristo. Kung gaano, sinabi ko kanina, mahalaga kung sino si Kristo, mahalaga din kung anong ginawa ni Kristo. Hindi mo po pwedeng magtiwala ka lang kay Kristo para ma-save ka. Paano ka na-save? Nagtiwala ako kay Kristo. Okay, paano ka na nagtiwala sa Kanya? I believe Him. Paano ka nag-believe? He's my Lord. He's my Savior. Ano pa? Basta I believe Him. Anong ginawa niya para sa'yo? He loved me. Paano kanya minahal? Basta minahal niya ako. Dapat alam mo kung ano ginawa niya sa'yo because that is the gospel. Kung hindi mo alam kung ano ginawa ni Kristo sa'yo, kung hindi mo alam kung ano ginawa ni Kristo, kulang yung gospel mo. Kulang yung ebanghelyo natin. Kailangan tayo ay susunod sa tamang pagkakasunod-sunod ukol sa pagkaligtas. Una, narinig mo. Narinig ba natin kanina? Nawa ay naging simple sa atin na ang ebanghelyo tungkol kay Kristo at sa Kanyang ginawa. So ang gospel tumutukoy sa sino at ano. Yan lang sasagutin mo pagdating sa ebanghelyo ni Kristo. Sino at ano? Sino? Si Kristo. Anong ginawa niya para tayo maligtas? Binayaran niya sa pamagitan ng Kanyang pagkamatay dun sa krus.
sa pamagitan ng pagtigis ng kanyang banal na dugo, namatay siya para sa ating mga kasalanan. Nilibing siya pero hindi siya nanatiling nakalibing. Siya'y nabuhay mula sa mga patay sa ikatlong araw. Yun yung ebanghelyo. Tama po? Okay. Kung narinig mo yun, at yan mo lang naintindihan, kung kailan mo yan naintindihan, narinig, at doon ka naniwala, meron kang patutuon ng Biblia na ikaw ay naselyuhan ng banal na Espiritu ng pangako. Ngunit, kung ikaw ay naniwala, bago mo pa narinig, ay questionable yan. Questionable yung gospel natin. Bakit? Kasi ito yung tamang pagkakasunod-sunod. Okay? Hindi po natin inimbento ito. Nakasulat po yan sa salita ng Diyos. Tayo, kaya ang kumpiyansa natin sa kaligtasan, wala dapat sa kung gaano tayo kagaling. Wala dapat sa kung gaano tayo katagal. Wala dapat sa kung gaano tayo, di ba, nagsisimba o hindi. Ang kumpiyansa ko sa kaligtasan ay sa kung anong sinabi ng Panginoon. Dahil kung anong sinabi ng Panginoon, yun dapat yung ating pagtitiwalaan. Sabi ng Panginoon, paniwalaan mo yung gospel. Ito si Kristo. Ito yung kanyang ginawa. Naniniwala ka ba doon? Tanong, nagtiwala ka ba? Ano ibig sabihin na nagtitiwala ka? Umaasa ka kay Kristo at wala nang iba na siya na yung nagbayad ng kasalanan mo. Ibig sabihin, may pag-amin ka na sa sarili mo na makasalanan ka at wala kang pag-asa maliban sa Kanya. Tandaan po natin na wala na pong ibang tagapagligtas. Wala na pong ibang Hesukristo. Hindi na po mamamatay bukas yung isa pang Kristo at mababangon mula sa mga patay. Minsan lang ginawa ni Kristo, sabi nga ng awit, mas hihigitan niya pa yon kung kulang pa. Pero kung hindi niya nauulitin, ibig sabihin, sapat na yan. Yun po yung ginawa ni Hesukristo para sa iyo at para sa akin. Nawa po, naging simple po sa atin. Sapagkat kung tayo ay nagtiwala na sa Kanya, ang pangako ng Diyos na selyuhan ng banal na Espiritu ng pangako. May banal na Espiritu ako at kung ikaw ay nagtiwala na, naniwala ka sa ginawa ni Kristo, may banal na Espiritu ko ng pangako. Dahil dyan tayo magkapatid kay Kristo Jesus. Tayo na ay magkadugo. Magkadugo dahil parehas yung magulang, hindi po. Dahil parehas yung dugo na nagligtas sa atin. Dugo ng Panginoong Hesus. Tayo po ay sumaglit sa panalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa munting pagkakataon na ito na may pangaran niyo yung ebanghelyo sa mga tao po nandito ngayong umaga. Nawa sa aming mga ligtas na naging mabangong samyu sa amin na mapaalala kung ano po yung ginawa ni Kristo Jesus para sa amin. Magkaroon kami ng desire, magkaroon kami ng kagustuhan na marami pang mga tao ang maihango mula sa maling paniniwala, mula sa maling ebanghelyo o Diyos, na maintindihan po nila ng tama yung ginawa niyo po. Sayang na sila ay mga nasa simbahan na ngunit hindi pa po nila alam ang kanilang kaligtasan kung papaano talaga ang libreng regalo ng Diyos sa lahat ng sasampalataya. Panginoon, bigyan niyo po kami ng desire, kagustuhan na abutin ang mga tao na wala pang pagkakilala kay Kristo Jesus. Tulungan niyo po kami na maging masipag sa pagpapahayag, maging mga nakapakinig po ngayong umaga sa mga hindi pa po ligtas, sa mga hindi pa po nakakatiyak ng buhay na walang hanggan. O Diyos, dalangin po namin na sila po ay umamin sa kanilang mga sarili, na sila po ay makasalanan at ang kailangan nila para sila'y maligtas ang kanilang kaluluwa ay walang iba kundi si Kristo at ang kanyang ginawa para sa amin. Salamat po, Panginoon, dahil ginawa niyo na po ang inyong parte at ang tanging inihiling niyo lamang po para kami ay mapatawad, ay pagtiwalaan ang ginawa niyo po para po sa amin. Salamat po. Kayo po ang maitaas at maluwalhati ngayong tanghali sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen at amen.